Ngayon, ang pag-uusapan muna natin is strategies to grow client. Kung meron na yung iba dyan na isang client, dalawang client, ito yung strategy kung paano mag-grow. At pwede kayo mag-ask ng question after itong slides na to. Okay? So, yung unang strategy natin is, syempre, una is mag-gain muna kayo ng by experience sa mga nag-start pa lang dyan. Mag-gain muna kayo experience and knowledge. Huwag kayo, mga advice ko sa inyo is, huwag kayo agad maghanap ng another client habang hindi pa kayo confident masyado na nakuha yung experience at knowledge doon sa first client nyo. Mahirap makipag-negotiate sa next client mo at mahirap makipag-usap kapag hindi ka pa fully confident. Diba? At hindi pa perfect yung portfolio nyo, etc. So yung first strategy natin is kapag maghanap ka ng second client at meron ka ng handful of experience at knowledge is by word of mouth. For short, is pwede kayong manghingi sa client nyo ng sabihin natin kung hourly to, is pwede kayong magsabi sa kanya na kinakailangan nyo ng for short parang another side job or side hustle. Depende sa kanya. Kapag sinabi niya yung client nyo na may i-refer, sabihin nyo lang sa client nyo na kapag meron siyang na-refer is makaka-discount yung client nyo ng 20% ng salary or what. Unang-una, ang ginagawa ko, hindi ko sinasabi na may 20% discount. Sinasabi ko lang na meron ba siyang may i-refer na another client na pwede ako mag-work dito sa hours ko na hindi naman, wala naman akong ginagawa. Dalawang possibility ang mangyayari. Ang unang possibility is hindi kanya bibigyan pero tataasan niya yung sweldo mo para mag-work ka solely sa kanya. Gets nyo? Second naman, ang tuwing maging possible dyan is syempre bibigyan ka ng another client for free. Ang third na magiging possible dyan is kapag humindi siya na parang wala siyang time maghanap ng client, sabihin mo na magkakaroon siya ng 20% discount dun sa salary na ibibigay niya sa'yo. Same lang to sa mga project base. So una is, yun nga, ang unang way is kapag nag-offer ka ng by referral, it's either tataasan niya yung sahod mo para mag-solely mag-work ka lang sa kanya. Kasi ang i-explain mo sa kanya is kaya mo ng extra job, yun nga, sa another bills or sabihin natin, kung ano naman yung rin yung i-alibay. Gets nyo? Tapos, yun nga, ang unang way is, yun nga, tataas yung sahod mo. Kung hindi, bibigyan ka ng another client. Kumbaga, walang talo. Gets nyo? Walang masamang mangyayari. Okay? So, ayun yung first strategy is by word of mouth. Second strategy natin is to have a clear, up-to-date portfolio and market it. So, kailangan nyo yung portfolio nyo after nyo kumuha ng isang client at nakakuha nyo ng mga works nyo dyan, yung mga best works nyo, ilagay sa portfolio nyo. Ulitin ko, yung portfolio nyo is mahalaga. Okay? Yung iba dyan is nakaka-hire dahil lang sa portfolio. Mag-invest kayo ng portfolio nyo dahil meron naman kayong pera dyan. Mag-invest kayo dyan sa portfolio nyo. Kasi ako, based on my experience is, at mga future clients ko is, lagi silang, gusto kitang i-hire, gusto kitang kunin ganyan-ganyan, gusto ko mag-work ka sa akin, ganyan-ganyan. Kumbaga, kapag sila na lumapit sa'yo kasi, is you have the authority na eh. You have the authority to negotiate a higher pay. Sasabihin mo na, kapag sinabi niyang 100,000 a month, sasabihin ko na that's too low sa ibang nag-offer sa akin. Meron nag-offer sa akin na 150,000 a month. Kapag pinantayan mo yon is, sige, ako mag-work sa'yo. Pero para maging confident ka, gagawin ko munang 120,000 a month. Kapag naging okay ka sa akin for the first month, pwede natin ilagay sa normal rate ng 150,000 a month. Ganon na makipag-negotiate. So for short, para sila ang lumapit sa inyo is kailangan yung magandang portfolio. Ulitin ko yung dapat magandang portfolio. Ang strategy ko dito is maghanap kayo ng mga portfolio na pwede nyong panggayahan. Ang ginagawa ko is pumupunta ako sa Upwork at LinkedIn at nilalagay ko doon yung niche ko. Lagay ko video editing. Kasi makikita ko doon yung mga freelancer na kagaya natin na nag-offer ng video editing services at yung mga expert na dyan at mga malulupitan na. At ginagawa ko doon is tinitingnan ko yung website nila or yung portfolio nila at kumukuha ko ng idea, ano ba yung design nila, etc. Ngayon, kapag kinompile ko na lahat ng mga gusto kong kunin or gayahan sa kanila, is ayun yung magiging portfolio ko. Yung portfolio ko is galing sa 4 na freelancer at 2 tycoon sa business, si Grant Cardone at si Gary V. Kung makita niyo yung website ni Gary V, medyo same sa akin. So for short is kumuha lang kayo ng idea sa iba, huwag kayo pare-parehas. Okay? Kasi ang mali ko lang dati kasi yung tinuro ko sa inyo to, pag paano gumawa ng portfolio is nagsend lang ako ng sample ko
Kaya naging ano nun is lahat kayo, yung portfolio ko. Sa mga gumaya ng portfolio ko is I highly suggest na mag-iba kayo ng mga design to be original, to be stand out sa mga ibang mga freelancers. Kasi dito, labanan is kung sino yung mag-i-stand out at kung ano ba yung ma-offer mong services. Ngayon, makagawa na kayong portfolio. Ngayon, sa portfolio is kailangan nyo magkaroon ng clear message sa portfolio nyo. Okay? Yung clear message na yon is kailangan kung ano ba yung problem nila, ang clear message mo is yung solution. Ako, based sa aking experience is dati, ngayon iba na, hindi ko lang in-update yung portfolio ko eh. Pero based dati is yung mga clients ko, yung kanilang problem is to find a high quality video editor. Kasi sabihin natin ngayon, marami nag-a-apply ng mga services dyan, pero hindi nila kinukuha yung iba dahil low quality yung work nila. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, kahit sabihin mo you have 10 years of experience, wala nang maniniwala sa'yo dyan. Ang pinapaniwalaan lang nila is yung test job mo or yung ano mo talaga, yung portfolio mo. So for short, yung message mo is dapat clear kung anong solution. Akong solution na nilagay sa portfolio ko dati is, do you need a high quality and professional video editor? You are in the right place. So, ganun yung ginawa ko. So, ngayon, as an agency na ngayon, gumagawa na ako ng website ngayon. Ang clear message ko naman is, are you looking for a high quality, engaging content that sells itself? For short, kasi yung mga clients ko kasi, mamaya ituturo ko yun yung niche within a niche. Pero, dapat you have a strong and clear message doon sa portfolio nyo. Okay? If you're a VA, sabihin nyo doon parang hindi mo na kailangan na mag-work sa business mo. Parang you don't need to work at your business. You need to concentrate or work on your business. Not in but on. Gets mo? So for short, parang gano'n lang. Magbigay ka lang ng clear message dun sa magiging future client nyo at up-to-date dapat ng portfolio nyo. Next naman tayo is, ito yung ginagawa ng ibang mga social media managers dyan. Kung malata nyo sa TikTok, maraming mga social media managers na merong TikTok account. Kasi itong ginagawa nila is to create content. Siyempre, as social media manager, ikaw yung nag-handle ng social media ng mga clients. Para makakuha ka ng mga clients is kailangan mo magkaroon ng personal portfolio. Kumbaga, ganon. So, papakita ko yan. As social media manager is magpo-post ka ng mga experience mo as social media manager. Ano ba yung mga 10 tips mo sa mga gusto maging social media manager. Kumbaga, magbibigay ka ng authority sa client na, ito, nagtuturo to sa mga gusto maging social media manager. It means na meron siyang experience or knowledgeable siya or expert siya doon sa field niya. Gets nyo? Ganon. So, sa mga video editors, graphic designers, is ganon rin yung ginagawa nila. Kung makita nyo, mayroong mga video editors dyan na nagpo-post sa TikTok nila na, yun nga, na mga experience nila as video editors at mga tips nila at yung mga memes nila, etc. etc. Ako, una sa lahat, kaya ako gumawa ng TikTok at gumawa ako ng YouTube is hindi dahil lang sa MSB. Gumawa ako ng TikTok at YouTube kasi ang strategy ko is mag-stop muna sa client at gumawa ako ng mga content sa YouTube. Tapos, kapag nag-grow ko yung TikTok ko, yung YouTube ko at yung Instagram ko, tsaka ako mag-apply sa client ko. Sasabihin ko sa client ko, I can duplicate or I can replicate my strategies to grow my social media using graphic designing, video editing, etc. etc. At ito yung katunayan. Gets nyo? So for short, meron ka ng mas higher authority at hindi lang masasabi na hindi ka ata marunong. Wala nang doubt na mangyayari dahil yung personal portfolio mo is yung mga sarili mong mga content. Gets nyo? So, next naman is gumawa kayo ng LinkedIn. Hindi ko pa natuturo to sa iba, pero ito, tinry ko muna sa 3 students. At syempre, especially sa mga malalapit sa akin dito, is gumawa ng LinkedIn account. At ipopost nyo doon yung mga ang LinkedIn kasi para siyang Facebook na professional eh. So gagawa kayo ng account nyo doon na yun nga, na professional, ganyan. Para kapag nag-background check sila sa Google, kasi ang una nilang ginagawa as a negosyante rin at marami akong close na clients na rin ngayon, ginagawa nila kapag nag-hire sila mga employee or nag-hire sila ng tao or kapag kumukuha sila ng agency or team, nagba-background check sila para makita nila if merong magagandang feedback ba. Gets nyo? So, kapag nakita nila na may LinkedIn ka, professional, tapos nakita nila na may social media ka, professional rin,
Kumbaga, makita nila na mas mayroon kang experience at inaalagaan mo yung personal brand mo. Okay? Kasi ang labanan dyan kasi personal brand. At ang labanan dyan is kung ano yung ma-offer mong solution sa client. Ngayon, sa pag-usap naman sa client, kapag sa interview or sa pag-uusap, is wag puro pera ang pinag-uusapan. Gets nyo? Ang main topic nyo dapat palagi is paano ba silang matutulungan? Ano ba ang mabibigay mong valuable na mabibigay mo sa kanila? Lagi mo sabihin yung mga clients nyo dati, etc. etc. Meron nga sinasabi na flashlight client eh. Ang flashlight client is a client na ayun yung lagi yung ifa-front sa mga clients nyo in the future. Ako, ang flashlight client ko is si Neil Patel. Si Neil Patel kasi kilala siya sa mga digital marketers sa ibang bansa. So lagi ko sinasabi na I work with Neil Patel at he like my contents, ganyan, at etc. Kung makikita niyo sa portfolio ko yung kalbo na nakaputing t-shirts, ayun si Neil Patel. Kilala siya sa ibang bansa. Ngayon, kumuha lang kayo ng mga clients, etc. Kung gusto niyo ng magkaroon ng flashlight client, kaya sinabing flashlight client kasi ang sabi doon is parang it will light the way doon sa mga magiging future client mo. Parang siya na yung magiging way mo para makuha mo ng maraming client. Pwede mo siyang gamitin sa negotiation, pwede mo siyang gamitin sa pagpa-persuade, at pwede mo siyang gamitin as for referral at experience. Kaya kung gusto mo magkaroon ng flashlight client is kailangan yung, yun nga, kumuha ng client. Kung meron kayo nakuha ang client na medyo sikat siya, is mas maganda rin. Pero kapag wala kayo, is maghanap rin kayo sa YouTube. Maghanap kayo at magkaroon kayo ng permissionless apprentice. Yung tinuro ko na magpo-provide kayo ng free work, ang kapalit nun is sasabihin nyo na parang na yun nga, selling talaga. Parang, paano ba explain to? Isasabihin nyo sa kanila na itong content na to, para sa'yo to, pero if meron kang kilalang if meron kang kakilala or kaibigan or ka-coworker or etc. na kailangan ng skills ko, you can refer me na lang. Kumbaga, hindi mo siya binebentan directly, parang humingi ka lang ng referral. Ang malaking possibility nun is ikaw yung kukunin nila at magkakaroon ka na ng flashlight client kapag nagawa mo sila ng mga works na pinrovide mo sa kanila. Para in the future, kapag may naging client ka, naging client ko si Neil Patel, nagustuhan niya yung gawa ko at nag-grow ko yung social media kanya. Ito yung ganyan. No? Kumbaga, meron ka na magiging front sa mga negotiation nyo. So, see you on the next lesson.